Isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to. Kayo dapat ang bumalikat ng systems loss kasi kayo po yung may negosyo. Dapat po kayong mag-shoulder noon. Ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. 20 taon na po ang nakararaan, pero yung inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan kapag talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa noong 2003. Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Ito po yung halos buong Luzon, on something like 75%. Talagang malaki po yung merkado ninyo. Kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare. Kung ikumpara po natin sa Singapore, kaya sa Thailand, mga bansang karatig, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po na wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman. po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia, lumilitaw po, mas mataas po yung sa atin. Sensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA sa Section 1 to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. Maski balik-baliktarin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga katwid, nagiging palaisipan, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin sa makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito. Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po, kung maraming magpa-participate, maraming magja-generate po ng kuryente, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad. Para sa tingin ko, hindi siya competitive selection process. Parang punitive selection process. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayunin, nakalagay naman po doon sa objective ng batas. Reliable and affordable energy to our people. Meron silang tinatawag na retail, competition, and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas at mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin. 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod. Nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan. Nangyari lamang po, kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Parang na-dramatize lalo. Sino naman po yung hindi mabibigla
Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID, sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao, physical distancing, quarantine. Narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Sa puso namin, nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan nung pandemic na yon. Kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, naiintindihan naman namin yun. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Wala po akong nakitang tumingin sa metro namin. Sa panahong tayo ay nandun sa kalagayan ganun. Paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan? Paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa ay tama? Ang aming tingin dito parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, in-average ninyo yung 3 buwan pagkatapos presto, meron na kagad bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para the minimum guarantee expected of you by our people was in place in compliance with existing regulations and protective of the people's interest? Magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po, ang ating pong komisyon ay nakapaglibas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin, paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory. Meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isabit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos nyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Ito po ay hindi pangkaraniwan. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo. Wala pong may gusto nun kahit sino sa atin. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo. Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? Pagtaas ng kanilang singil. Nung kami po ay dinidinig namin ng ABS-CBN, 4 o 5 pagdinig pa lang, katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Meralco. Talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan. Dumoble po ang kung paano yung sinisingil na halim pangkaraniwan, biglang dumoble. Hindi naman po ako scientist, hindi po ako mathematician. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng ng langis. Karaniwan po pagka summer, pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung dobling ganun eh. Saan natin kinuha yung bigla na ganun? Pati po yung systems loss, ano po ang dahilan? Bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon nagnakaw ng kuryente? Ang power distribution po kasi, negosyo po ito eh. Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Bakit pati yung systems loss kailangan pong balikatin ng mamamayan. Kunyari, isa pong maliit na grocerya, kinain ng daga yung mga tinitinda nila, maring may nagnakaw din. Pero hindi nila tinataas. Ang pinaka-problema po namin, wala naman kaming kukunang ibang kuryente, kayo lang ang magbibigay. Wala siyang choice. Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. Isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to para wag nang balikatin po ng mga mamamayan ito. Napakahirap po talagang. Kayo dapat ang bumalikat ng systems loss kasi kayo po yung may negosyo. Dapat po kayo mag-shoulder noon. Systems loss siguro, ibalik naman, kayo na lang
lang po ang bumalikat noon. Habang tayo'y tumatahak sa kinabukasan, yung layunin ng batas lalong nawawala, lalong humihiwalay sa atin. Pangunahin po kasi na nabigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. 20 taon na po ang nakararaan, pero yung inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kapag talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa noong 2003. Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Ito po yung halos buong Luzon, something like 75%. Talagang malaki po yung merkado ninyo. Kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare. Kung ikumpara po natin sa Singapore, kaya sa Thailand, mga bansang karatig, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po na wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman. po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia, lumilitaw po, mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA sa Section 1 to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. Maski balik-balik rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga katwid, nagiging palaisipan, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin dan sa makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po, kung maraming magpa-participate, maraming magge-generate po ng kuryente, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad. Para sa tingin ko, hindi siya competitive selection process. Parang punitive selection process. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayunin, nakalagay naman po doon sa objective ng batas. Reliable and affordable energy to our people. Meron silang tinatawag na retail, competition, and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas at mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin. 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod. Nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan. Nangyari lamang po, kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Parang na-dramatize lalo. Sino naman po yung hindi mabibigla
Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID, sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao, physical distancing, quarantine. Narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Sa puso namin, nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan nung pandemic na yon. Kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, naiintindihan naman namin yun. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Wala po akong nakitang tumingin sa metro namin. Sa panahong tayo ay nandun sa kalagayan ganun. Paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan? Paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa ay tama? Ang aming tingin dito parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, inaverage ninyo yung 3 buwan pagkatapos presto, meron na kagad bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para the minimum guarantee expected of you by our people was in place in compliance with existing regulations and protective of the people's interest? Magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po, ang ating pong komisyon ay nakapaglibas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin, paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory. Meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isabit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos nyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Ito po ay hindi pangkaraniwan. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo. Wala pong may gusto nun kahit sino sa atin. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo, Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? pagtaas ng kanilang singil. Nung kami po ay dinidinig namin ng ABS-CBN, 4 o 5 pagdinig pa lang, katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Meralco. Talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan. Dumoble po ang kung paano yung sinisingil na halim pangkaraniwan, biglang dumoble. Hindi naman po ako scientist, hindi po ako mathematician. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng ng langis. Karaniwan po pagka summer, pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung doubling ganun eh. Saan natin kinuha yung bigla na ganun? Pati po yung systems loss, ano po ang dahilan? Bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon nagnakaw ng kuryente? Ang power distribution po kasi, negosyo po ito eh. Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Pati yung systems loss kailangan pong balikatin ng mamamayan. Kunyari, isa pong maliit na grocerya, kinain ng daga yung mga tinitinda nila, maring may nagnakaw din. Pero hindi nila tinataas. Ang pinaka-problema po namin, wala naman kaming kukunang ibang kuryente, kayo lang ang magbibigay. Wala siyang choice. Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. Isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to para wag nang balikatin po ng mga mamamayan ito. Napakahirap po talagang. Kayo dapat ang bumalikat ng systems loss kasi kayo po yung may negosyo.